Sumakay lang ako ng van, tapos alam ko puntang Ilocos. Tapos natulog. Pangalawang gising ko, nagulat ako nandito ako sa vegan. Ang galing, di ba? Vegan. Parang lumang kaibigan na ngayon ko lang ulit nabalikan. Pero ang tanong, ano kaya yung matitikman ko? Sana yung bago at hindi ko pa nalalasahan dati. So, literally, sumakay lang ako ng van. Pagkagising ko ng pangalawang beses, ang ganda na nung kali, ang ganda na nung mga hotel. Vegan. So, titikim tayo dito. Meron tayong matitikman na malupit. So, ano po nilalagay dito? Chili powder, sir. Chili powder? Hindi. Masyado maaga. Baka maubo ko eh. Nilalagyan ba ito ng ano, suka? Hindi na. Ay, hindi na. Diretso na. Oh, game. Actually, ang itsura niya mukhang palabok eh. Pinakulayan siguro ito ng atsyete, ate. Tama ba? Oh. Lasang atsyete. Dahil okay lang, wala naman lasa masyado atsyete. Pero, lasa siyang ano, actually, parang malalomi. Tagalog lomi hindi yung loming Batangas. At saka manok yung pampalasa niya. Parang sopas manok / lomi / palabok. Napakaiging almusal dito sa Vegan City. Naks! So, dito, parang taho siya na nalalako. Umaga, actually, pinupuntahan na nga si ate dito. May pansit din. Magkano po yung pansit, ate? 20 rin, okay. So, solid. Kasama din sa ganda nung setting, lalapit na sa'yo, ilalako na yung authentic na binibreakfast nila. Hahanapin ko na lang mamaya yung empanada. Actually, yun ang kaulam nito ata talaga eh. Solid din. Chicken soup yung dating na maganda sa mata dahil sa kulay. Ang gandang swerte. Literal na street food lumapit sa akin. So lumipat ako sa Kalye Crisologo. Maghahanap ng kakaiba na naman. Sana may matsambahan kami ni Henry dito sa kalye na to. Pipian. Ate, ano? Gawa ba to saan? Dito lang po yan sa vegan, sir. Sa vegan lang, sabi mo. Pero, maasim. Wala na to sa ano? Kahit sa Ilocos po, basta dito lang po siya sa vegan, meron yan. Ito malupit nito, nadaanan lang namin ni Henry to eh. Tapos, nakita ko may bumibili. Akala ko sopas lang yung binibenta nyo. Buti binanggit nyo tong pipian. Para siyang sa itsura, para siyang lugaw sa akin na mas dark. Titikman ko. Tapos sabi ni ate, mas maasim to. Sakto lang naman po yung asim niya. Pero mas masarap po Oo siya. nga, hindi siya ini-expect ko nung sinabi maasim. Akala ko maging Maasim sinigang na asim. hindi po. Pero may lasa siya na yung dahon, hindi ko alam ate kung ano ginamit. Pasotes po yan, sir. Pasotes. Pasotes. Parang medyo may lasang usok yung yung buong dish. Ayan po kasi yung lasa nung gulay. Yung gulay, pasotes. Ngayon lang ako nakatikim nun. Yung chicken niya, orange. Tingnan mo, pre. Kaagatan ko na yun yung pasotes. So, nakita mo. Ha? Tikman mo to, Henry. Sobrang unique nung flavor dahil nga dun sa dahon, pasotes. Actually, parang nga talaga siyang arroz caldo na hindi maluya. Ma-pepper siya. Asim, hindi naman talaga siya, kumbaga, nangangagat ng asim. Ang pinakalasa niya talaga itong pasotes. Hindi ko alam kung paano i-describe isa pa. Sobrang unique. Hindi rin siya parang mushroom. Basta malayo siya sa arroz caldo natin, malayo siya sa sinigang kung iisipin. Pasotes, meron siyang sariling lasa. Pang-almusal to, no, te? Opo. Pwede rin po yan sa hapon. Tapos ang ano po niyan, mas masarap po yan kung piyas yung kamyas po ang nilalagay na pang-asim. Oo nga. Wala kayo? Wala po nang bunga ang kamyas. Pero ngayon may paasim ka dyan? Wala po. Wala. Imagine ko nga to kung meron nga kamyas. Sarap na, sasabog yung asim na, no? Kaulam ng kanin. May bago tayong alam. May luya pala to? Opo. Luyang dilaw o ordinary yung luya? Yung ordinary lang po. Gigisa mo po siya, tapos lagyan mo ng atsuete. May atsuete. Halos lahat nga dito.
Doon din pala nanggagaling yung pula ng manok, ano? Apo. Okay. Henry, tikman mo to, order tayo. Kakaiba. Tsumamba tayo dun sa Pipian. Yung iba pumupunta pa ng palengke para matikman yan. Next, pang-almusal, sinanglaw. Meron ditong sikat yung first sinanglaw pero medyo malayo. Kaya yung pinakamalapit sa Calle Crisologo na medyo luma na rin, yung Gloria Sinanglawan. Ito yung nilakad talaga namin. Grabe rin tong ano, buti nagtanong tayo, sabi ko, saan ba may sinanglaw na hindi hotel? Meron naman tinuro nung una, pero sabi niya maglakad ka pa na mas malayo dahil mas matagal na daw nakapwesto. So ito nga, parang puro local yung kumakain at kanto, ang ganda ng itsura. Ito yung magandang hanap para sa atin. Sinanglaw, gusto ko to pang almusal. Parang pumunta kami dati, ito rin inalmusal ko. Tikman ko yung sabaw, ah. Yun eh. Actually, lasa siyang ano eh. Tama, lasa siyang papaitan na wala nung apdo. Tapos nung tinanong ko, saan ba nanggagaling yung asim nito? Kasi may asim siya na natural eh. Nung unang kinain ko, akala ko galing sa Sampaloc. Sukang Ilocos pala yung gamit, kaya pala meron siyang unique taste. So yung lasa ng mga laman loob, masarap na yun eh, di ba? Magkakahalo mong papakuluan, tapos lalagyan mo pa ng sukang Ilocos. Yun yung karakter niya. Pwede mo na siyang kainin as is. Huwag ka na maglagay ng kahit ano. Na yun yung gagawin ko ngayon. Titikman ko lang muna. Mahilig ako sa laman loob. So, bias. Nasasarapan ako ng sobra-sobra. Pwede mo rin siyang kainin ng may sukang Ilocos at may sili. Hindi ko napipigain yung sili. Yan, nalagay na lang natin siguro dito sa ano, sa puso. Pupusuan natin, ha. Ayan, oh. Alam mo, masarap. Kasi yung lasa pa lang ng sili dito, yun yung lasa ng totoong labuyo. Yung ganito kaliliit. Iba yung lasa niyan. Ibang-iba. Ibabad mo sa suka. Masarap yan, sobrang anghang. Kahit anong kunin ko eh. Dugo o Betamax, balat, sige pagsabayin natin. Iba talaga pag yung suka. Oh, ang unique. Parang medyo nagiging lasang alak na kasi yung suka nito. So pag hinado mo doon sa dish mo, sobrang unique ng lasa. Pero ito yung ikikwento ko. Nung una sinanglaw, hindi ko alam na meron pala sa mesang nakalagay na boteng ganito, kulay green. Alam nyo kung ano to, apdo pala to. Yung apdo, pwede ka maglagay sa soup mo. Effectively, magiging ano na siya, papaitan. Kasi ang laman pala nito ay yung bile. Yung galing sa apdo, pampapaitan. Pero ako parang medyo late sa edad ko, tumigil na ako kumain ng papaitan. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito sinanglaw, kaya ko pa i-tolerate at natutuwa pa rin ako. So, sa tingin ko, ito na ang laman loob food para sa akin, sinanglaw. Buti na lang na naligaw ako dito sa vegan. Literally naligaw. Alam mo yun, yung hindi ko planong gumising at dito. Akala ko kasi sa ibang parts ng Ilocos eh. Sabi kasi sa akin ito, pero yung kasama namin na basta punta tayo Ilocos, doon tayo may trabaho. So bonus talaga itong vegan trip na to. Sobrang gabog. Yun ang breakfast of champs. Pag nasa vegan kayo, yung sabaw na to, bagay na bagay talaga pang almusal to. Pero nung naglalakad kami ni Henry, naghahanap ng mga kakainan, ang dami rin namin nadaanan na kapehan. Ang gaganda, nakalugar sa mga lumang mga bahay, kaya mamimili ka na lang kung ano yung pinakamagandang vibe para sa'yo. So, pagkatapos natin kumain ng almusal, medyo, nung naglalakad na kami, medyo naramdaman namin yung seba sa labi namin. So sabi ni Henry, parang, magkape tayo. Muntik na ako mahulog dun sa Starbucks. Kasi maganda nga naman na parang sikat siya. Nandun siya sa kalye ng Crisologo. Pero, mahilig kasi tayo dun sa maghanap ng mga sulok-sulok. So, ligo kami ng ligo na hoping na may mahanap kami na sana may kapihan na hindi sa main street. Nakahanap kami dito sa Bonifacio Street. Tama, no? Bonifacio Street. Cafe Uno. Tapos nung pinasok namin, parang homey.
may vibe siya. Actually, kaya kami pumasok. Tapos, pagtingin ko dun sa, magkakape kami. May nakita akong nakalagay, tsokolate. Vegan tsokolate. Tapos, siguro yung Butterol style. Though, wala palang tsokolate talaga sa vegan. Pero maski pa, parang kumbagay traditional tsokolate. Ngayon, mas napili ko siya. Parang gusto ko to tikman. Tingnan, experience natin. Boom! Sarap. Balance no medyo milky na tong makrema tong hindi siya mapait lang. At hindi rin matamis. At titikman ko na rin yung Arabica ni Henry. Para Henry, patikim Yun! Actually, pasok na pasok tong Arabica. So, ang galing, napusuan ko tong lugar na to kahit pumasok pa ako doon. Maganda yung may bigger venue pa for dine-in. Tapos, parang nagsa-specialize tong lugar na to sa Ilocano food. Might be, baka tatanungin ko yung mga kasama kung gusto nila mag-lunch dito. Pero sisilipin ko yung rooms, magaganda daw So, kung naghahanap ka ng medyo wala doon sa sentro, though may branch sila doon, dito sa may Bonifacio, meron pala nakatago dito. Tsaka hotel to Pwede ka na rin magstay in dito, Grand Pass Inn. Yun. At tanghalian na nga. Ang maganda, nakumbinsi ko yung mga kaibigan kong balikan yung lugar na pinuntahan namin ni Henry. Cocina Felicitas. Gusto ko ring matikman kasi yung mga original Ilocano dishes. Tsaka makatikim ng mga ulam na hindi ko pa natitikman. Etong Poke Balls, fusion na siguro to kasi may curry siya. May red curry at saka may green curry. Tapos naka-ball siya. So, parang may nabasa ako parang siguro may chef award ba to. Pero titikman ko na, ang bango ng curry. Tikman ko muna yung curry, sorry. Halo na yung dito, yung red and green. Actually, medyo lasang siya. Singaporean. With the poke. Ito yung natin, appetizer. Pwede. Masarap din yung kasi kung poke lang, wala siya nung lutong nung outer na Dahil naka-ball siya, parang may pangko. At saka parang may starch ka na naghahawak dun sa mashed na talong. Masarap siya kainin dahil naka-balls na siya. Ibang experiences, lalo na dalawang klaseng curry. Ako, mahilig ako sa Asian curry. Yung pula, ibang-iba yung lasa nun. So, hindi masyado Filipino yung lasa nung pulang curry, kaya natutuwa ako. Medyo lasang Singaporean siya. Nakakatawang starters. Tikman natin itong okoy kasi sinabi, uy, wow, natatanggal. Sobrang lutong pala nito. Sunduin natin ng dalawang kamay. Grabe nga. Jeg, solid nga nito. Wow to wow. Kasi sinabi kanina balik ka dito at sabay orderin mo yung okoy. Ang solid nga. Ito na, lumapit na si Diego kasi sinabi niya kanina, malakas yung pagkakawaw niya kanina Hintayin ko yung kagat mo. Ay! Nandito ka na. Parang ang konsensya pare. Mula doon, narinig ko yung wow mo Sige. Di ka na. Sabihin mo. Di pare, walang arte. Walang OA. Sarap nga. Ang sarap nung lutong pare. Alam mo ba yung sukang Ilocos pa yung... Oo nga Parang licorice yung sukang Ilocos kaya masarap Malaalak yung dating. Pero ang sarap ng lutong, no? Yung take ko, light pati. Uy, pare yun nga Parang... Hindi heavy on the shrimp or hibe taste. Very light pero ang ganda nung parang yung lutong, Parang madami kang makakain. Actually, ang sarap niya papakain. Parang siyang chips. Yan. Na malaking Enjoy. Tama siya kasi sinabi niya, ang unique ng okoy namin. Kami lang yung merong ganito okoy. So, pare, kain. Okoy ka lang? Okay ka lang. Solid to, sobrang gabum. Okay, ito na yung sopa Felicita. Ang difference dito, halo siya ng pork Pork parang knuckles. Parang may pata.
At saka may chicken. Meron ding balls. Hindi ko masabing balls kasi isa lang yung nakita ko, no? Pero parang Chinese, ano siya, Filipino soup. Parang, ayun, no? Parang chop suey na chicken soup na merong pata. Tikman natin. Tsaka nandito yung pangalan ng restaurant, eh. So, naturally, in-order natin. Ang laki nung lasa nung pork dito. Lalo na yung balat. Yun yung pinaka pampaum dito. Hindi chicken yung nagbida, parang yung naging pork broth siya. Masarap siya, masarap. At magulay ito. Ngayon lang din ako nakatingin na ito, ha. Actually, ang dami namin soup na in-order. Teka lang, kaagatan ko yung pork. Solid, oh. Ang saya nito. Nagustuhan ko to, bago sa akin to. Ito naman, gamit soup. Ang itsura sa akin, initially para siyang hot and sour soup. Pero seaweed siya. Siguro yun yung gamit, ano. Ma-onion dahil dito sa norte, malakas ang gamit ng sibuyas. At meron ding kamatis. Tikman natin. Lasang dagat. Lasang dagat na merong kamatis. Sarap. Actually, parang nasa tradition ng dinengding, eh. Parang pinakuluan na gulay yung dating na nilagyan ng ng seaweed. Ngayon lang din ako nakatikim na to. Pero mas gusto ko ata yung sopa filicita. Ako lang. Tigim ba tayo ng ibang soup? Ito medyo, pangalan pa lang, medyo kakaiba na sapsapuriket. Parang dinuguan na manok na malatinola. Ganun yung dating, ha. Initial impression ko. Kasi, ayun, tingnan nyo, may sili, ganyan. Pero medyo amoy dinuguan from malayo. Titikman natin, ha. Tikman ko. Sarap nito. Ito yung solid ang asim sa lahat ng kinain natin. Maasim to, no, Jegs? Para tikman mo to, asim, maanghang, talagang kinakamot yung lalamunan mo. Sapsapuriket. Oh, parang dinugan. Yung pala, tinanong ko, hindi pala siya dugo ng baboy. Dugo daw ng manok. Wild, oo. Ngayon lang ako nakatingin ng dugo ng manok na hindi nag-coagulate o as in siya. Kinulayan niya ng parang nangitim-ngitim yung yung sabaw niya. Hindi ko alam kung ano yung souring agent, pero sa tingin ko, sukang Ilocos. Kasi yun ang madalas sila ginagamit. Pag may dumaan na waiter. Kuya, ano yung pampaasim nito? Sukang Ilocos? Hindi po, sir. Hindi? Tingnan natin. Ginugoogle niya. Hindi, loka lang. Hindi, loka lang, kuya. Na on the spot si kuya, eh. Pero maasim na maasim, eh. Tatanong niya mamaya kay chef, pero iba to. Try kayo mong chicken, ha. Gutom na si Henry. Okay, wala akong mapagkumparahan ng lasa nito. Hindi siya dinuguan, hindi siya tinola. Para lang meron lang siyang konti ng everything, pero siya, kakaibang sopas siya. Ay, sopas. Ayan, nagustuhan ni Mong. Parang ito naging paborito mo, eh. Ngayon lang ako nakatikim, nakailang biyahe na tayo dito, pero ngayon na tayo nakatikim na to. So, hindi ko lang alam kung lahat ng resto dito meron itong sapsapuriket. Pero galing. Sa tanda ko na to, ngayon lang ako nakatikim na to. Siguro hindi pa lahat nakakatikim na to. Kailangan matikman. Pangkanin. Yan. Kakaiba. Ito ang sarap. Sapsapuriket. Oo. Sanay ako na yung daddy ko kasi taga Cagayan, up North Valley. Tapos kakatay kami ng manok sa bahay. Tapos makikita ko lahat yung gawa ng itlog, yung dugo, gagamitin lahat yung dapat. Ganun nga. Oo, pero ngayon lang ako nakatikim ng yung sapsapuriket. Oo, na hindi coagulated yung blood sa sabaw. Tama. Siyempre, nasa vegan ka na, kailangan mo rin kumain talaga ng vegan longganisa, no? Pero ang magandang pamaris dito, at huwag niyong kakalimutang umorder, yung mga gulay nila, katulad nitong pakbet nila. Pakbet. Good na pakbet. Kulay pa lang, kitang-kita na ang ganda talaga ng mga gulay dito. Iba talaga yung gulay sa norte, no? Gusto ko yung beans nila dito. Yung parang string beans, pero manipis na green na beans. Pati yung luto nila,
Alam nyo, may kinalaman din na yung soup base niya nai-impluwensyahan talaga ng paggamit nila ng luya at saka yung bagoong nila. Kukulubin nila yan, tapos maghahalo-halo na yung lasa, maluluto ng steam. Ang epekto, napakasarap na dish ng gulay. Uniquely Ilocos. Alam nyo, sobrang nagulat ako doon. Ang dami ko pa palang hindi natitikman. Sayang hindi ko na natikman ulit yung vegan empanada. Pero busog na yung mata ko, yung puso ko, pati yung tiyan ko sa mga natikman ko. Napakaganda talaga ng vegan. Ang dami nyong mapupuntahan at ang dami nyong matitikman. Yun. We take the highs with the highs, ain't no surprise. Take the lows with the lows, see where it goes. Exploratory flows, expect the cons and pros. Experience the juxtapose of X and O's. We take the highs with the highs like a drug supply. We take the lows with a smile, I suppose. Exploratory flows, expect the cons and pros. Experience the juxtapose of X and O's. Explosions, the motions of my moments to come. We take potions, devoted to the beats of the drum. And we're back, son, the mighty hold back none. Highly regarded, we never want to be outdone. Our enterprises